umaga sa bawat isa. Pwedeng palakpakan po natin si Lord bago tayo mag-umpisa. Amen. So, medyo ano po itong topic na pag-aaralan natin. Kaya kailangan ko ng laptop. Dahil ko ng laptop. Nung nakaraang linggo po, nagkaroon po tayo ng evaluation. So, ngayon po, dadako po tayo sa panibagong topic. Nung nakaraan po, pinag-aralan po natin yung essential doctrines, mga panimulang aralin. Ngayon po, hayaan niyo po na pag-aralan din po natin ngayong umagang to, yung next na topic na naman natin. Pero bago po tayo dumako doon, meron po muna akong tanong na gusto ko pong pag-isipan po nating lahat. Ang atin po bang mga panalangin ay kayang baguhin ang mind ni Lord? Or is our prayer be able to change the mind of God? Yan. Kasi dito po sa pag-aaral natin na to, pag-aaralan po natin yung omniscient ng Panginoon. Yung ang Panginoon ay alam niya ang lahat ng bagay. Tayo sa ating buhay, limitado tayo pagdating sa ating kaalaman. Kasi ano lang tayo nilikha lang tayo ng Diyos. Ngunit ang Diyos, alam niya yung noon, ngayon at ang bukas. Hindi siya nakabound sa time. So tayo, nakabound tayo sa time. So ngayon, ang kasagutan po dun sa tanong na yon, kung kaya ba natin baguhin yung mind ng Panginoon, ay hindi po. Kagaya nga po ng sinasabi ng Panginoon kung paano tayo manalangin, ipanalangin natin na yung kalooban ng Diyos ang mangyari. So it's always been the will of God. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, yun ang mangyayari. Kaya maging maingat po tayo mga kapatid, lalo po dun sa nauuso po ngayon na manifestation, na parang kinokontrol natin kung ano yung mangyayari sa ating buhay. Sinasabi natin na magkakakotse ako, magkakabahay ako, magkakaganyan ako. Eh paano kung hindi yun ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Diba? Kung pinapangunahan natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, kung ano yung mga hilig natin, yung own selfish nature natin, pinangingibabaw natin. So dapat, mga kapatid, maging maingat po tayo na dapat ang ating pananampalataya ang ating panghawakan palagi. Na lagi tayo nagtitiwala doon sa plano ni Lord. Ano man yung mangyari sa atin, kahirapan man, pag-uusig man, alam natin yung ending. Diba? Kasi meron tayong patutunguhan dahil doon sa pananampalataya natin pinanghahawakan. So yun po mga kapatid. Ngayon po, umpisahan po natin yung topic natin. Ang pamagat po nito ay, wait lang po. Ang tema po natin ay mga salitang ginamit na pinagmulan ng ating kaligtasan. Ito po ang ating pong text ay matatagpuan sa Isaiah chapter 43 verses 11 to 13. Sabi po dyan, ako sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Oo, mula nang magkaroon ng araw, ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa at sinong pipigil. Amen. So sa mga talata pong ito, makikita natin talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga kung ano yung decree o yung panukala niya sa Tagalog po, yun ang mangyayari. Amen. So yun nga, yung nature natin, pag tayo nananalangin, lagi nating yung kagustuhan natin ng gustong mangyari sa ating buhay, laging positive ba? Sino ba dito yung nagpe-pray ng negative? Na sana magkasakit ako. Sana malugi yung business ko. Sana ganito mangyari. Kumbaga, tayo, always
lagi tayong nananalangin ng positive. Amen. So, doon sa pananalangin natin na yon, dapat lagi pa rin nating talagang alamin kung ano yung kalooban ng Panginoon. At sabi nga po ng Biblia, sabi din po ni Pastor, kung tayo nananalangin, alam natin na tapat ang Diyos. Amen. Ang una pong talata na kasama dito sa decree o panukala ay matatagpuan po sa Colossus chapter 1 verse 16. Sabi po dyan, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Kumbaga, alam niyo po yun, lahat talaga ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Kumbaga, all things is happening dahil dun sa panukala ng Diyos. Lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, ano man yan, negative man yan, positive man yan, kasi ang Diyos po natin hindi siya bound ng time eh. Yung isip natin, limited lang sa nangyayari at nakikita natin sa ngayon. So hindi natin alam kung ano yung hinaharap. Pero ang Panginoon, tapos na sa Kanya eh. Mula beginning hanggang end, alam na niya mangyayari sa atin. Kaya yung panghahawakan natin is yung katapatan niya. Diba? Kasi alam na niya yung mangyayari eh. Simula pa nung una eh. Simula pa nung hindi pa tayo pinapanganak sa mundong to, alam na niya yung magiging pangalan natin. Alam niya yung bilang ng hibla ng buhok natin. Alam niya lahat patungkol sa atin. Maging kung sino yung makikilala nating tao, lahat yan. Kumbaga lahat ng mga pangyayari talaga. So ganun kahanga-hanga ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? So sabi po sa Pahayag, chapter 4, verse 11, marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Yan, makikita po natin dyan sa verse na yan na talagang karapat dapat purihin ang Panginoon sapagkat lahat ng bagay talaga ay nagmula sa Kanya at Kanyang nilikha sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Sabi din po sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 7, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan ay tinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Amen. Dito makikita natin, bago pa nilalang ang mundong to, nandiyan na. Kumbaga yung karunungan ng Diyos ay nandudun na. Yung panukala niya, wala pa man ang araw, wala pa ang mga bituin, wala pa lahat, hindi pa nililika ang lahat. Yung karunungan ng Diyos, nakatakda na. Amen. Yung panukala niya na mangyayari ay mangyayari at mangyayari. Hindi natin kayang hadlangan yung panukala ng Diyos. Amen. Sabi sa Isaiah chapter 55 verse 11, magiging gayon ng aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinasuguan. Kumbaga lahat ng sinabi ng Panginoon mangyayari. Lahat ng panukala niya, lahat ng utos niya magaganap. So ganun dapat tayo mamuhay, kagaya nga po ng sinasabi ng Biblia, mamuhay tayo na mayroong pananampalataya sa Kanya. Kumbaga alam na ni Lord kung ano mangyayari sa atin eh. Kanino ka dapat magtiwala? Dapat ka ba magtiwala sa sarili mo na limited lang naman yung kaalaman? Hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas eh. Hindi natin alam mamaya pag uwi natin kung ano mangyayari.
So kanina tayo magtitiwala? Sa Diyos, sapagkat alam niya ang lahat. Sabi sa una nating punto, ito'y mula sa buong karunungan ng Diyos. Sabi po sa awit, Kapitulo 104, versikulo 24, O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. So talagang, ito, uulit-ulitin lang po ito ng Bible eh. Makikita talaga natin dito yung kamanghamanghang karunungan ng Panginoon. Na mismong yung mga nilikha ang nagsasabi kung gaano karunong ang Diyos. Amen? Kung gaano kahanga-hanga, maging yung mga pinupuntahan natin ng mga lugar, pinapasyalan natin, mga beach, mga resort, makikita natin talaga na kamangha-mangha ang Diyos. Amen? How wonderful yung creation niya. Amen? Sabi din po sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 19, nilikha ng Panginoon ng lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Ay, makita po natin dyan. Talagang hindi po kayang i-comprehend ng isipan natin kung gaano kamangha-mangha ang Diyos. Kung gaano dapat tayo magpasalamat kasi nakilala natin yung tunay na Diyos. Amen? Nakilala natin at ngayon pinag-aaralan natin yung mga karakteristik ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon dahil doon? Sabi po sa Efeso, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 11, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay nilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos, ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So dyan makikita po natin na yung mystery ng Panginoon ay ibinigay sa Iglesia. Ngayon, nasa atin na po yung mystery na dapat tayo ang magpakilala sa mundo kung sino yung pinananampalataya natin na Diyos. Kung bakit tayo nananampalataya sa Diyos. So ang Iglesia po ay meron po tayong responsibilidad na ipakilala ang Diyos sa mga hindi mananampalataya. Lalo doon sa ating mga mahal sa buhay, kasi napaka-importante na makilala nila ang Diyos. Amen po ba? At sa ating pangalawang punto po, ang panukala ng Diyos o ang utos ng Diyos ay magpakailanman. Sabi sa Acts 15:18, sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula nung una. Sabi din po sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniyang bago, itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Ay, makikita po natin dyan na talagang simula pa nung una, pinili na tayo. Amen? Tinawag na tayo. Merong dahilan kung bakit tayo naging miyembro ng iglesyang to. Hindi sa wala lang, hindi sa aksidente, hindi sa kaparaanan ng tao, kundi sa kaparaanan ng Diyos. Kaya tayo nakakilala. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya. Sabi din po sa Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 10, na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag na isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit ngayon ay nagpahayag
nahayag sa pamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dito sa mga talatang ito, makikita po natin mga kapatid na nakilala natin si Kristo, nakilala natin ang tagapagligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At dahil doon, naging kaanib tayo ng iglesia. Nahayag sa atin yung ginawa ni Kristo, yung kanyang pag-aalay ng buhay, na siya nag-alis sa atin doon sa kamatayan. Kasi talagang destined na tayo talaga na na mapahamak kung hindi dahil doon sa ginawa ni Kristo. Sinagip tayo ng Diyos. Amen. Actually, wala nga tayong ambag doon eh. Kumbaga, yung finished work of Christ, yun lang yung pinananampalatayanan natin. At yung pananampalataya ay galing mismo sa Diyos. Amen. Sabi po din dito, yung panukala ng Diyos ay epektibo. Effective yung niya, yung decree niya. Amen. So mangyayari talaga yung mga panukala niya. Sabi yun sa Psalms 33 verse 11, ang payo ng Panginoon ay nayong matibay magpakailanman ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng saling lahi. So kahit anong nation ka pa pinanganak or kahit anong talagang yung will ni Lord talaga ang mangingibabaw. Yung panukala niya sa buhay natin ang siyang magaganap. Isaiah chapter 46 verse 9 and 10, inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So dyan talaga, lagi ko pong babanggitin talaga na yung kalooban talaga ni Lord talaga yung magaganap eh. Hindi natin kayang pigilan yan eh. Kahit nga yung mga, sabihin natin, mga unos, mga disasters, kahit nga yung mga digmaan, kahit pangit pa yan, ng mga pangyayari, magaganap yan. Pero makikita natin doon na ang ending pa rin, mag-glorify pa rin ang Panginoon. Kagaya halimbawa po, kay Judas. Kung hindi nangyari yung ginawa ni Judas na pagkakasala, hindi magkakaroon ng kaligtasan. Hindi magagawa ni Kristo yung pag-aalay ng kanyang buhay kung hindi itatatwa. Kumbaga lahat talaga ng mga pangyayari, mga sequence ever since, kahit nung mga unang mga panahon pa, talagang magaganap at magaganap yun, nakatakda na yun, at walang makakapigil dun. At yun, ang bunga nun is mag-glorify si Lord. Mag-glorify yung pangalan niya sa mga nangyari na yon. Limited tayo ng understanding natin. Akala natin, kung iisipin, yung iba siguro iisipin, ba't nangyari tong ganito? Ba't nangyari yung ganyan? Bakit hindi naging maganda ang kinalabasan? Halimbawa po, marami po mga nagsasabi yung sa mga atheist, bakit nabuhay si Hitler? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari yun? Pinatay ng milyong-milyong mga Israelita. 10 million or even more ng mga panahon na yun. 6 million. So, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Amen. Ng mga pangyayari. At ang ending talaga, mag-glorify pa rin ng Panginoon. Kagaya nung sa buhay po nung senior ni Pastor na si Asa, makikita natin talaga na bumaligtad siya, di ba? Nung huli ng buhay niya. Pero hindi yun galing sa ng Diyos. Kumbaga, nangyari yun out of free will ng tao. Kasi meron tayong kalayaan na pumili eh. Nasa atin ang desisyon eh. Kung mananatili tayo sa kasalanan, kumbaga hindi natin pwede sisihin si Lord. Sasabihin natin, ba't ganun nangyari sa akin?
Kaya po mga kapatid, sinasabi ko nga po noong una, talagang medyo malalim na po itong pag-aaral na to. Na pangahawakan talaga natin yung pananampalataya natin. Amen. Ano man yung mangyari. So, sabi pa po dito, sa Isaiah 14 verse 24, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. At kung ano ang aking panukala, gayon ang mananayo. Kumbaga paulit-ulit po ako mga kapatid, wala talagang makakapigil sa decree ng Panginoon. Yung mga panukala niya talaga, mangyayari at magaganap at magaganap. Kukwestiyonin natin siya sa limited na karunungan natin, pero hindi kayang arukin talaga ng isip ng tao yung karunungan ng Diyos eh. Iba yung karunungan niya eh. Iba yung knowledge ng Panginoon eh. Limited lang tayo eh. Hanggang dito lang yung kaya natin eh. Siya, grabe. So, pang-apat po na points, ito'y hindi nagbabago. Hindi nababago. Sabi sa Gawa, chapter 2, verses 22 to 24, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay, na siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. Amen. Ito makikita din po natin mismo yung sa isip ng mga Pariseyo, akala nila pag pinatay nila si Kristo, wala na, di ba? Kumbaga limited yung knowledge eh. Limited yung knowledge ng mga saserdote. Iniisip nila mapipigilan nila si Kristo pag pinatay nila, di ba? So, yun yung understanding ng tao. Limited. Pero hindi nila alam, yun pala talaga yung plano ng Diyos. Na ipagkanulo ni Judas, si Kristo, dakpin siya at ipako sa krus. Magdesisyon ng mga punong saserdote na hatulan siya ng kamatayan. Kumbaga limited, kung sa mindset natin, yung mga saserdote, iniisip natin, ay tapos na, wala na yung problema natin. Ending na siya, napapatay na natin si Kristo. Pero hindi yun eh. Kaya kamangha-mangha ang kaisipan at karunungan ng Diyos eh. Imagine, yung salvation natin, dahil doon sa ginawa ni Kristo, akala ng mga panahon na nandoon, mapipigilan nila. Diba? Hindi kayang pigilan yung panukala ng Diyos. Amen. So, isang point na lang po, at hatiin po natin itong topic na to, kasi medyo mahaba po ito. Last one na po. Sana po medyo, naunawaan po ba natin? Amen. So, kamangha-mangha ang Diyos. Amen. Kamangha-mangha siya. Limited talaga yung knowledge natin, pero siya, tapos na sa Kanya eh. So ngayon po, ito'y ang panghuling point po. Ito'y ganap at walang pasubali. Makikita po natin ito sa Daniel chapter 4, verses 24 to 37. Dito po, makikita po natin yung buhay ni Nebuchadnezzar, yung hari ng Babylonia. Ngayon, basahin po natin. Verse 22, ay ikaw o hari na lumalaki at nagiging malakas sapagkat ang iyong kadakilaan ay lumalaki at umaabot hanggang sa langit at ang inyong kapangyarihan hanggang sa wakas ng lupa. Next verse po. At yamang nakita ng hari ang isang bantay at isang banal na bumaba mula sa langit na nagsasabi, ibuwal ninyo ang punong kahoy at inyong lipulin, gayon may itira ninyo ang tuod ng mga ugat niyaon sa lupa na magkatali ng bakal at tanso.
sa murang damo na parang at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit. Nakakaano po talaga, ano na lalamunan. At makasalo siya ng mga hayop sa parang hanggang sa mangyari sa kanyang na makapito. Medyo malalim po kasi yung salin ng Tagalog po. Verse 24, ito ang kahulugan, o hari na siyang pasya ng kataas-taasan na sumapit sa aking Panginoon na hari. Verse 25, na ikaw ay may hihiwalay sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang at ikaw ay papakainin ng damo na gaya ng mga baka at mababasa ka ng hamog ng langit at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at nagbibigay yaon sa kanya, kanino man ibigin niya. Dito po sa na to, makikita natin yung buhay ni Nebuchadnezzar na nagmamataas siya sa Panginoon. Kumbaga, sabi din po dito, verse 26 na po. At yamang kanilang inutos na iwan ang tuod ng mga ugat na kahoy, ang iyong kaharian ay tunay na magiging iyos pagkatapos na iyong malaman na ang mga langit ay nagpupuno. Kaya to, hari, tanggapin mo ang aking payo at lasagin mo ng katuwiran ng iyong mga kasalanan at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasan, baka sakaling katibay ng iyong katiwasayan. Lahat ng ito'y sumapit sa hari Nebuchadnezzar. Sa katapusan ng 12 buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo, na pinakatahanang hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan? Samantalang ang salita ay, thank you po. Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggagaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nebuchadnezzar, sa iyong sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo. At ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapas sa mga hayop na sa parang. Ikaw ay papakainin ng damo na gaya ng mga baka at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay napupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kanino mang kanyang ibigin. Wait lang po. Nang oras ding iyon ay natupad ang mga bagay kay Nebuchadnezzar at siya'y pinalaya sa mga tao. At kumain ng damo na gaya ng mga baka at ang kanyang katawan ay nabasa sa hamog ng langit hanggang sa mga kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. At sa katapusan ng kanyang kaarawan, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking mga mata sa langit at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin at aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay sa salit-saling lahi. At ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang sa wala. At kanyang ginagawang ayon sa kanyang kalooban na hukbo ng langit at sa mananahan sa lupa at walang makahadlang sa kanyang kamay ang makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Amen. So, yung buhay po ni Nebuchadnezzar, makikita po natin doon na talagang akala niya, porque ano po kasi talagang napakalakas ng Babylonia eh. Napakadaming bansa yung kanilang nasakop. Si Nebuchadnezzar din po ang nagwasak ng templo ng Jerusalem. Kumbaga, makikita natin doon na talagang nagmalaki siya. Kasi wala siyang kinikilalang Diyos eh. Kumbaga yung sa sarili niya, siya ang tinuturing niyang Diyos. So makikita natin dito na yung lesson na makakuha natin dito, kahit gaano ka pakatanyag, kahit gaano ka pakataas, kung hindi mo kikilalanin ng Diyos, talagang babagsak ka. Talagang wala, ibabagsak ka ng Diyos. So, yun po yung unang part po, tapos next week po yung second part po nitong lesson natin. Siguro ang conclusion na lang po natin mga kapatid. Ayun po, 36. Meron pa po pala, sorry.
Sa oras din yaon ay manunumbalik sa akin ang aking unawa at sa ikaluluwalhati ng aking kaharian ay manunumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakikingan at hinahanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao at ako'y natatag sa aking kaharian at marilag sa kadakilaan ay nagdagdag sa akin. Ngayong akong si Nebuchadnezzar ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan at yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapapababa. Amen. So, ganun kamangha-mangha ang Diyos na lahat ng bagay talaga na kanyang ipanukala talaga yung mangyayari at magaganap sa ating buhay. So, ano pa tayo, di ba? Ano pa dapat natin gawin? Dapat panghawakan natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Ano man yung mangyayari sa atin, sabihin natin maganap na pangit, magkasakit tayo, ang buhay natin sa mundong to panandalian lang. Di ba? So, mangyayari talaga kung ano yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mag-ingat, ulitin ko lang po, mag-ingat po tayo dun sa katuruan na akala natin kaya natin kontrolin ng Diyos. Akala natin kaya natin na kung ano hingin natin sa Kanya, mangyayari at magaganap. Hindi, naaayon pa rin sa kalooban niya. Yung kagustuhan pa rin ng Diyos sa buhay natin ang mangyayari. Hindi yung sa kukuha tayo ng, mag-ingat din po tayo sa pagkuha ng mga verse sa Bible, tapos i-apply natin sa sarili natin. Kasi, paano kung hindi naman yun ang kalooban sa iyo ng Diyos? Pagpipilitan mo, sabihin mo yung Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in a good future. Pero paano kung hindi naman talaga yun ang kalooban ng Diyos sa atin? Paano kung ang kalooban ng Diyos sa atin na maging mahirap? O paano kung kalooban ng Diyos sa atin na magkasakit? Paano kung kalooban ng Diyos sa atin ay mapahamak? Hindi natin alam ang nangyayari sa buhay natin. Kaya kinakailangan mga kapatid, panghawakan natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Kasi doon, sigurado tayo. Secured tayo dun sa pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo. Amen? Yun yung assurance natin eh. Panghawakan natin yung ginawa ni Kristo kasi ang mundong to, hindi natin alam kung anong mangyayari. Limited tayo. Pero ang Diyos natin, all-knowing. Kaya dapat purihin natin siya. Dapat panampalataya natin siya kasi alam niya ang lahat ng mangyayari. Amen? At panghuli po, lahat ng mga gagandang bagay mangyayari sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Amen? Lahat ng bagay ay para sa kabubuti natin. Kahit na akala natin negative yung mangyayari, it's all for our good. Amen? So sa Diyos lang po ang papuri. Amen. Ito po'y galing sa decree ng Diyos. Ibig sabihin, yung karunungan niya na andun na, siyempre siya ay Diyos na marunong eh. So nag-decree siya. Nagpanukala siya, nag-utos siya na mangyayari ang kaligtasan sa atin. Even doon sa sinabi ni Kevin, na kanina sa talata natin sa Acts, na doon kahit ibinigay sa takdang panahon si Jesus Christ, kasi panukala ng Diyos yun, para tayo iligtas. May panukala siya, iligtas hindi lang ang mga Hudyo, kundi mayroon din siyang plano sa mga hintil na sa atin ngayon. So ito yung nangyari. Bakit? Kasi dinikri niya eh. Kaya yung pamagat natin, ang salitang ginamit sa pinagmulan ng ating kaligtasan. Ginamit ang salitang decree para sabihin niya ang kaligtasang meron na tayo. Buhat pa man nung una, nangyari ito nung si Jesus Christ ay namatay para sa atin. So kahit anong pigil, hindi na mapipigil ang gagawin ng Panginoon kasi gusto niya iligtas tayo. Amen. Kasi bakit? Decree na ng Diyos po yun. Amen. So napakahalaga itong pangungusap nito, yung salitang ito, na decree, na kanyang sinabi, bago pa man tayo dumating sa mundong ito, nakalaan na yung kaligtasan para sa atin. Alam niya magkakasala ang tao sa kanyang creation eh. Can I hear amen? Si Adan, bago nagkasala, alam ng Diyos na magkakasala, hindi nagulat ang Diyos. At dadami at magmumunga ang kasalanan ginawa ni Adan. At sa saling lahi po, hanggang sa generation dumarating pa, magkakasala at lalala ang kasalanan ng tao. Pero ang good news, dahil sa kaligtasang decree na ginawa ng Diyos, nakakabalik ang tao dahil kay Kristo. Amen. Kaya yung mga points po natin, napakahalaga po niyan. Ito'y mula sa walang hanggang karunungan ng Diyos, babasahin ko na lang po. At ito po'y magpakailanman, sabi niyo po magpakailanman.
Ang Diyos hindi nagdidikri ng pang isang taon. Ang Diyos nagdidikri, nagsasabi, nag-uutos mula sa walang hanggan niyang karunungan para sa future na magpasawalang hanggan. Kaya nga tayo mayroong buhay na. Bakit po? Kasi nagdikri siya. Amen. At doon po, isang katunayan din po, ito'y epektibo. Ito'y nangyayari. May nangyari sa atin nung kumilala tayo kay Jesus Christ. Sa ibang tao na hindi pa ako may kilala kay Jesus Christ, epektibo rin po yun kung nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Amen. At yung sinabi ni Kevin kanina, ito'y ganap at walang pasubali. Ibig sabihin, walang makahadlang. Pag sinabi ng Panginoon, lalo na kay Nebuchadnezzar, antimano, dinikli na ng Panginoon, mangyayari sa kanya yun, hinula na sa kanya, di ba? Bago nangyari sa kanya yun, di ba? Bago siya nagmataas, pero mababa pa siya no, sa isip niya. Pero bakit siya nagmataas? Kasi yun to the point, sinabi sa kanyang decree na mangyayari sa iyo, mababasa ka. Doon ka pupunta, pupulutin sa gitna ng gubat, kakain ka ng O nagpabalik ulit ng Panginoon sa kanya para mangyari sa kanya. Anong nangyari? Nangyari hindi. Sabi doon sa bandang huli, walang makapipigil sa ginagawa ng Diyos. Kasi dinikri niya po yun. Kung ano mangyari sa atin, lalo tayo mga Kristiyano ngayon, ang decree ng Panginoon sa atin, tayo ay may buhay na walang hanggan. Amen. Kahit nagkakamali tayo, may buhay na walang hanggan pa rin tayo. Kasi dinikri na ng Panginoon sa iglesia yun eh. Binili niya tayo sa malaking halaga. Amen po ba? So ano pong mangyayari po dito? Ibig sabihin lahat ng pinanukal ng Panginoon, mangyayari walang makahadlang. Sinabi ni Brother Kevin. Pag-pray po natin yung kaloob po natin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Ang salita mo po ay walang bula, kundi ito'y laging totoo at ito'y magaganap. Salamat po. Isa po kami, Panginoon, kasama po kami sa iyong decree, sa iyong pinanukalan na may buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin. Hayaan niyo po magpatuloy kami sa pag-aaral ng iyong salita. At hayaan niyo rin po ang mga blessing na pinagpapala namin sa iyong lingkod. Kasangkapanin niyo po ito upang mapagpala po siya. Magamit niya po ito kapakinabangan, Panginoon, at may enjoy niya ang blessing na nagpumula sa iyo. Salamat po na marami at hayaan niyo po magpatuloy kami ano man ang pangyayari sapagkat ito'y dinikli mo, Panginoon, kami magpapatuloy pa. Sapagkat ang pananampalataya, gayang turo ng aming pastor kanina, ito'y simula hanggang sa walang hanggan, Panginoon. Hanggang sa pagbabalik, mananatili ang aming pananampalataya. Hindi po kami tatalikod sapagkat walang pagtalikod ang sino mang sumampalataya sapagkat ito'y regalo niyo po sa amin. Purihin ka at takilahin ka lamang, Panginoon. Sapat po ito sa amin. Sa iyong karangalan magpasawalang hanggan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. Kevin. Tumayo para sa pagbukas ng panalangin. Ama naming Diyos, pinupuri namin ang kadakilaan na kayo'y napakarunong sa lahat. Alam mo po ang nangyayari noon, ngayon at magpakailanman. Kami ay nagpapasakot, Panginoon, sa inyong kalooban. Panginoon, mangyari ang gusto mo sa buhay namin. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Panginoon, Lord, give us the spiritual knowledge and all the wisdom of your will upang kami sumagana sa mabuting gawa at mamuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Hayaan mo po, Panginoon, na magpasakop kami, manampalataya kami sa nais mo sa aming buhay. Hindi ka namin didiktahan kung anong gusto namin. Mangyari ang gusto mo sa aming buhay. Dahil kayo nakakaalam kung ano maganda sa amin. Panginoon, marami pong salamat sa aming natutunan. Salamat po sa nagturo sa amin. Panginoon, kinasiyan mo siya ng banal mong Espiritu. At salamat po, Amang Diyos, na tumimo ito sa aming mga puso. Binibigay namin ang kaluwalhatian sa inyo, sapagkat kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na aming sinasamba, sa iyo lamang ang lahat ng kabanalan, kaluwalhatian, kapurihan, kapangyarihan. Dahil kayo ay iisang Diyos na sinasamba namin, sa pangalan ng anak mo si Jesus, at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu.
Amen at Amen. Pagpapala sa lahat bago tayo uwi. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance on you and give you peace. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior and our Redeemer. In Jesus' name, amen and amen.